Stock horn. Loud horn. Ayan, nandito na tayo sa part na i-install na natin sa ating motor ang ating wiring harness. Tinanggalan namin yung front top fairing nito para ma-access namin yung loob at para maano na natin yung halo switch natin. Binutas namin to gamit yung bimetal na drill bit. Kung makikita natin dito, dinadaan-daan lang namin para hindi agad masira. Kasi pagka napatulak ka ng sobra dyan, medyo mahirap ka, baka masirahan tayo dito ng plastic, mahirap na. Kailangan din namin guys para malinis natin yun. Kasi mangyayari dyan, lalagyan pa natin na bulkasil dyan mamaya. Ito ngayon, finifit ko na yung ating halo switch dito para mas madali na namin install yung iba pang parts. Lalagyan namin ng bulkasil para maging waterproof or hindi pasukin ng tubig yung ating. Ngayon, nagkakaroon ng konting modification yun. Maliit yung pagkakabutas namin noong una, kaya nilalakihan pa namin ng konti. Nilatag na namin yung 5-pin relay natin para mas sunod-sunod natin to. Unti-unti namin nilalagyan ng screw, yung mga bagay-bagay dito sa ating front fairing na ito. Sa click kasi, nilalagay natin sa taas yung natin yung relay para hindi abutin ng tubig at matalsikan ng tubig. Ngayon, pag mag-wiring na tayo, inuna namin nga yung halo switch natin. Ang isusunod na namin yung ating relay at saka natin ikakabit sa source ng ating baterya. Dito, nakikita natin, nagawa kami ng extensions kasi kapos testing lang muna namin kung paano gumagana. Itong second configuration na to, ito sa screen natin na to, ang susundin natin, tinanggal muna namin yung stock horn at para matesting namin yung relay pagka kinabit na dun sa ating sa original circuit natin. Gagamit tayo ng tester dito. Testing muna tayo dito bago natin patakbuhin na isang buo. Itong wiring harness natin, nilalagyan natin ng mga heat tube or shrinkable tube para hindi na natin papainitin mamaya pagka nakakabit na sa ating motor. Unti-unti ko nang hinihigpitan yung halo switch. I-finifix na natin kasi gumagana naman ang unang testing natin or gumagana naman siya kanina. Ngayon, ang gagawin na natin ay ilalatag na natin, ipapasok na natin yung initial testing natin kasama yung ating stock horn at saka relay testing. Pagka nag-relay testing tayo, tester lang din muna ginagamit namin. Napatunayan ko na gumagana kaya nag-second testing na tayo para sa horn testing at stock horn testing. Ngayon, nahihirapan lang kami kung paano namin papapuntahin doon sa baterya yung ating positive wire na mahaba na may kasamang fuse. Paulit-ulit namin sinisilip yan, hindi namin makita kung paano ang gagawin kasi nahirapan kami dito dahil hindi namin tinanggal yung side fairing. Ngayon, tatanggalin muna natin yung side fairing para maipasok natin yung mga wires na yon at makabit natin sa ating baterya. Kasi ginagawa namin, binabawasan namin yung trabaho namin, mas lalo lang dumami kasi hindi kami nagtanggal ng mga fairing. Pero kung gusto nyo naman, pwede naman itong method namin. Medyo mahirap nga lang talaga kasi hindi natanggal o nabaklas yung mga fairing natin. Ito, ginagawa ko dito, nilalagay ko na yung mga horns at saka tinatanggal ko na yung mga horns at saka gagawin natin is ipa-finalize na natin yung ating wiring. Kinoconnect na ng tatay ko yung positive sa baterya at binabalik na yung side fairings. Ngayon, ipa-finalize na natin yung wiring. Kasama na din yung mga pag-aayos ng wiring, kung paano ikakabit yung mga horn natin doon sa mismong ulo ng ating motor o dito sa may bandang noo ng ating motor. Yan, silip-silip lang, depende na sa inyo yan kung paano nyo ikakabit. Ang ginawa namin dyan, siniptay namin yung mga wiring sa loob para hindi kumalog at tapos tinornilyo naman namin yung dalawang loud horn dito. And yung ating stock horn, balik pa rin sa dati niya lalagyan. Sundin nyo lang tong binigay natin configuration na to at gagana yan. Sure na sure ako dyan. Kung may natutunan ka sa video na ito, nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, and comment down below. Hanggang sa muli. Ride safe mga idol.